dahil nga viral ang kanyang video. Bagamat deleted na nga. Pero meron po akong kopya. Sinabi niya na kukontrahin daw niya ang tinatawag niyang Yahweh religion. Dahil ang Panginoon daw natin ay ang Panginoong Hesus. Yun daw ang turo na puro worship at puro service ay hindi raw yan ang God the Father. Sinabi pa niya yung mga turo na non-stop aroma offering, harsh law of cruel punishment. At sinabi pa niya na si Yahweh lahat daw at sinabi pa niya si Yahweh lahat daw ng ito meron siya, kaya hindi daw ito ang God the Father. Ang sinasabi niya o ang tinutukoy niya yung lying, blessing liars, at murders daw, commanding murder o to murder, cheating o cheater. Sinabi pa niya hindi raw non-omniscient daw si Yahweh, not omniscient, not omnipresent, at not omnipotent. Not omnipresent at not omnipotent. At sinabi pa niya na may favoritism daw at favoring wrongful people, sabi niya. At ito pa, sabi niya ay thief daw o magnanakaw itong Yahweh na ito. Tingnan natin kung totoo nga ba ang sinasabi ng pastor daw na ito. Sinabi ng pastor daw na ito na si Yahweh ay thief, magnanakaw, quoting John 10:10. Basahin natin. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sino ba ang tinutukoy ng pastor daw na ito na si Yahweh? Now, ito raw ang characters o mga characters ng Yahweh na ito. Una, sabi niya, lying. Gamit niya ang account sa Genesis 2 verse 17 nang sabi, except the tree of knowledge of good and evil, if you eat its fruit, you are sure to die. Sinabi ng pastor daw na ito na sinungaling daw ang Yahweh na ito. Dahil sinabing, they will surely die. Mamamatay talaga sila. Pero hindi naman sila namatay nang kumain sila ng bunga ng pinagbabawal na prutas na kainin. Now, tingnan natin kung ano nga ba ang kamatayang tinutukoy dito ng Bible, especially ng Genesis. Sa Bible, even sa atin, mayroong dalawang kamatayan. Sa Bible ay una yung at sa atin yung physical death and spiritual death. Tinuturo ng Biblia yan na spiritual death, no? Bagamat yung iba ay hindi tanggap ito, pero ang Bible ay talagang itinuturo ito, yung kamatayang spiritual. Ang spiritual death ay yung after nag-disobey si Adan at Eva, ay pinaalis sila sa Hardin ng Eden at nalayo sila sa presensya ng Diyos o pagpapala ng Diyos, nalayo sila doon. Well, hindi ibig sabihin na hindi na sila nakikita ng Diyos, kaya ito sinasabi nung pastor daw na ito na hindi raw omnipresent ang Diyos o omniscient. Kasi nung may pagkakataon na hinahanap ng Diyos yung dalawa, si Adan at Eva. So, hindi ibig sabihin na hindi na sila nakikita ng Diyos kasi pinalaya sila sa Arden. Pero dahil sa kanilang kasalanan na disobedience, ay nagkaroon na ng hadlang between man and God. Yan. That is spiritual death. Dahil
God is holy at anumang bagay ng pagkakasala ay hindi na maaari pang makalapit sa Kanya. And we know na ang reason para makalapit tayo sa Diyos, sa Ama, ay through Jesus Christ, siyang mediator. Hindi na sila makalapit sa Diyos o makalalapit sa Diyos tulad ng kanilang pakikipag-usap, ngunit ang Diyos ay kaya pa rin magsalita sa tao kung nanaisin niya. Tulad ng pagsasalita niya kay Cain nung patayin nito ang kanyang kapatid na si Abel. So dito ay makikita natin na hindi naunawaan ng pastor daw na ito ang sinasabi niyang not omnipresent o ang pagiging nasa lahat ng dako ang Diyos. Now, yung physical death naman ay alam naman natin na iyan, yung pagkalagot ng hininga ng tao. So, hindi na masyadong ipapaliwanag yan. Kaya pumunta ka lang sa sementeryo, patunay na yon, no? Pumunta ka sa morgue, patunay na yun talaga, namamatay talaga yung tao physically. Now, binanggit pa niya ang 1 Kings chapter 22 verse 23 bilang patunay daw na talagang sinungaling itong Diyos na ito ng Old Testament na si Yahweh. Dahil naglagay daw ito ng kasinungalingan sa bibig ng mga propeta para magsinungaling ang mga propetang ito. Basahin natin. So, now the Lord has put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets of yours. Prophet sino ngang king ito? Si Ahab. Yan. So, ang sabi pa, the Lord has decreased disaster for you. Yan. The Lord has decreed disaster for you. Yan ang sabi sa verse 23 ng 1 Kings 22. Kung ang verse na kung ang verse na ito lang ang ating babasahin without knowing its context talaga, talagang maliligaw tayo tulad ng pastor daw na ito. Bakit sinabi ng 1 King 22 verse 23 na now the Lord has put a deceiving spirit in the mouths of all these prophets of yours? Bakit kaya nasulat ito? Totoo ba talaga na kayang gawin ng Diyos na siya pa mismo ang maglagay sa mga bibig ng mga propetang ito ng mapaglinlang na espiritu? Alamin po natin. Basahin natin ang konteksto, mahalaga po iyan. Alamin natin ang buong istorya kung sino ba itong si King Ahab at magkaroon din tayo ng kaunawaan patungkol sa soberenya ng Diyos, yung God's sovereignty. Kasi kung hindi po natin maunawaan yung God's sovereignty, talagang marami po tayo magiging tanong. Sa 1 King chapter 16 verse 29, mababasa na si King Ahab pala was the son of Omri at naghari siya sa Israel for 22 years. Kaya ng kanyang ama, gumawa rin ito ng masasama sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng hindi pagpapasakop sa Diyos at pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. At maging ang pagprobok sa Panginoong Diyos na higit pa sa ginawa ng mga sinundan niyang mga hari ng Israel. Basa po natin yan sa 1 King 16:23. Patuloy na nagpapakita itong si Ahab ng kanyang paghilig sa kasamaan at patunay nito ang kanyang patuloy ding pagtanggi na makinig sa mga warnings ng prophet na si Elijah. Binawarning siya kasi ni Elijah pero hindi nakikinig tong si Ahab. Now, inakusahan ni Ahab na si Elijah daw ang sanhi ng tagtuyot, yung drought sa Israel. Pero sinabi ni Elijah sa kanya na ang kasalanan mo, ang mga kasalanan mong mga ginagawa at mga kasamaan ang talagang sanhi ng mga kaguluhan sa Israel.
kasama na ang tagtuyot. Yan po ay sa 1 King 18 verse 18. Dahil nga pinapatay nitong si Ahab ang mga propeta ng Diyos, ay nauwi ito sa pakikipagdigma ng Diyos kay Ahab sa pamamagitan ng paligsahan. Ito po very familiar itong account na ito nung nakipagpaligsahan si Elijah sa mga propeta ni Baal o ni Ahab. Sa 1 Kings po ay mababasa natin yan sa chapter 18, 19 to 40. Now, ang 450 na mga propeta ni Baal laban sa nag-iisang propetang si Elijah. Alam natin ng istorya na kahit na nag-iisa si Elijah bilang propeta ng Diyos, ay si Elijah pa rin ang nanalo. Sino ba naman ang mananalo sa Diyos? Kaya niyang lusawin ang buong mundo kung gugustuhin niya. Pero ganun pa man, bakit hindi kahit napatunayan na ang tunay na makapangyarihan ay ang Diyos ni Elijah, hindi pa rin nagbago si Ahab na sana man lang ay nagsisi sa kanyang mga kasamaan. So, even na natalo lahat yung 450 na propeta niya laban sa nag-iisang propeta ng Diyos, still, wala pa rin pagsisisi itong si Ahab. Nagpatuloy sa rebellion against God si Ahab dahil din sa sulsul ng kanyang asawang si Jezabel. So hindi po yung Jezabel na may isdang buntot, no? Ito po yung asawa ni Jezabel, at kung babasahin niyo po ang story rin ni Jezabel ay nakakatakot din po ang story niyan. May mga pagkakataon na pinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at awa dito kay Ahab. Pero talagang ayaw talaga nitong pasakop at sumunod sa Diyos. Hanggang sa pumunta si King Jehoshaphat, na hari naman ng Huda, at niyaya ni Ahab si Jehoshaphat na sumama sa kanya na makipagdigma upang sakupin ang Ramoth Gilead ng Syria. So itong si Ahab, niyaya niya si Jehoshaphat na sakupin natin itong lugar na ito ng Ramoth Gilead. Pero dahil matalino itong si Jehoshaphat, saka may alam na may pagkilala sa Diyos at may takot sa Diyos, sinabi niya na hingin muna natin para diyan ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na iyan. At kaya naman nagpatawag si Ahab ng 400 namang bulaang propeta na magsasabing sure na ang panalo natin, sure win, eka nga sabi. So ang akala niya ay makukumbinsi niya si Jehoshaphat dahil 400 prophets na ang nagsabi. Pero alam naman natin na sabi nga false prophet. Now sa 1 King, mababasa natin yan at chapter 22 verse 6. Now, sino ba ang naging sanhi ng pagsisinungaling ng mga propetang ito? Ang Diyos ba? Napatunayan na ng una na mali ang kanilang paniniwala sa Diyos-Diyosang si Baal. So, kung napatunayan na mali ang paniniwala nila, na ipinipilit nilang dapat si Baal ang sambahin, at napatunayan nga sa pamamagitan ng paligsahan na nanalo si Elijah, at napatunayan itong mga 450 na propetang ito na bulaan ay na hindi naman totoong sinasabi nila dahil natalo nga si Baal, wala namang ginawa. Sinabi pa nga ni Elijah na baka lakasan nyo pa, baka natutulog yung Diyos nyo. So paano pa natin paniniwalaan ng mga propetang ito? Sino ba ang sinungaling? Ang Diyos ba o ang mga propetang ito? Diba? At maging mismong si Jehoshaphat, alam niya ang kamalian ng mga propetang ito. Kaya sinabi niya kay Ahab na pwede bang magpatawag tayo ng totoong propeta ng Diyos. Yan. Siyempre, kung alam mong mga bulaang propeta ito, bakit
ka pa maniniwala. So, ang tawagin mo, yung totoong propeta ng Diyos. So, kilala ni Ahab at tanggap niya si Micaiah. Micaiah. Na totoong propeta naman, talagang propeta ng Diyos. Pero, dahil galit ito sa kanya, dahil every time daw na magpa-prophesy si Micaiah patungkol sa kanya, laging masamang prophecy ang sinasabi nito. Makabasa po natin yan sa 1 Kings 22 verse 8. So, nang pumunta si propeta Micaiah binigay nito ang final warning kay Ahab na kapag nagpatuloy sa pagdigma sila Ahab, ay matatalo sila at mawawalan sila ng hari. Kaya sinabi ni Ahab, didn't I tell you that he never prophesies anything good about me, but only bad? Sabi niya, 1 King 22:18. Parang sinabi niya, ayan, tingnan mo na lahat ng prophecy na sa akin. Alam ko, totoong propeta yan, pero lahat ng prophecy niya sa akin ay masama. Kaya bakit ko siya hihingan ng papor o opinion, no? O magbabayaang magpropesya sa akin. Bagamat final warning ito ng Diyos pamagitan ni Prophet Micaiah, nireject pa rin ito ni Ahab at pinili pa rin ang kanyang patuloy na pagiging rebellious sa Diyos. Dahil dito ay may ginawa na ang Diyos. Tingnan po natin. Sinabi ng Diyos ang kanyang death sentence para kay Ahab. Yan. Sinabi ng Diyos pamamagitan ni Micaiah. Sabi sa 1 King 20:42 21 verse 19. Binigyan na rin siya ng Diyos ng pagkakataon na magrepent si Ahab sa kanyang kasamaan, but with this final rejections of God's counsel, determinado na ang Diyos na igawad ang parusa na kamatayan kay Ahab. Dahil mas pinili ni Ahab ang kasinungalingan ng kanyang mga propeta kaysa ang katotohanan ng propeta ng Diyos, at nagsalita ang Diyos pamamagitan ni propeta Micaiah, sino ang paparoon upang hikayating na ituloy ni Ahab ang pakikipagdigma laban sa Ramo at Gilead. So nagsalita si Micah, nagtanong siya sa mga propetang naroon, sino ang maghihikayat na kumbaga hikayatin si Ahab na ituloy yung kanyang pakikidigma sa Ramo at Gilead. So nasa 1 King 22 verse 20 yan. At nagsagutan sila ng mga propetang ito, at may isang nagsabi na sa verse 21, then a spirit came forward and stood before the Lord, saying, I will entice him. At tinanong siya ng Diyos, paanong paraan mo siya mai-entice o mahihikayat? And he said, I will go out and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Ang isang ito ay hindi isang propeta o nagpapanggap lang, dahil may kakayahan itong maglagay ng kasinungalingan sa lahat ng mga propeta. Ito ay maaaring isang diablo o fallen angel na magdadala ng spirito ng kasinungalingan sa lahat ng propeta ni Ahab. Now, binigyan ito ng pahintulot ng Diyos dahil upang katuparan ang kanyang judgment kay Ahab na talagang hindi magre-repent. At tanggap ni Ahab ang mensaheng kanyang ninanais. No. Pinaniwalaan niya ang isang ito na sa tingin natin ay isang fallen angel o isang diablo na nagkumbinsi na, sige, labanan niyo yung bansang iyon. At dahil ito ang gusto ni Ahab, tinanggap niya ito. Mabasa natin sa 1 King 22:19-23.
Now, sa verse 23, mabasa natin, now therefore, behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets, of all these your prophets, the Lord has declared disaster for you. Now, dito sa 23, mababasa natin na, now therefore, behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of these prophets. Samantalang ang nagsabi kanina, ang espiritong ito na tumayo, nag-move forward at nagsabi na ako ang maglalagay ng mga deceiving o mga pagsasabi ng mga kasinungalingan sa mga propetang ito. Pero in verse 23, sinabi, the Lord has put a lying spirit. So, anong ibig sabihin nito ngayon? Nabasa natin ang katigasan ng ulo ni Ahab at pinahintulutan ng Diyos na maglagay ng kasinungalingan sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. Ang isang ito upang makipaglaban si Ahab at ito ang maging hatol sa kanya ng Diyos dahil sa patuloy niyang pagsuway at hindi pagsisisi. So, hindi mismong ang Diyos ang naglagay ng kasinungalingan doon sa mga propeta, kundi itong nag-iisang ito, sinasabi natin kanina na maaaring fallen angels o diablo na pinahintulutan ng Diyos. So bakit niya pinahintulutan? Para mangyari ang hatol ng Diyos na patuloy kay Ahab na patuloy ang pagsuway at hindi pagsisisi. Remember, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, pero talagang matigas ang ulo. God is the creator of everything, no? God is the creator of everything na nakakakita at maging yung mga hindi nakikita. So siya ang lumikha ng mga bagay na nakikita natin. Ito yung mga nasa kapaligiran natin ay mga bagay na hindi natin nakikita, maaaring nasa ilalim ng lupa o nasa itaas ng kalawakan, at yung mga spirito, no? Iba kasing dimension 'yon. At kaya niyang gamitin ang mga ito upang mapatupad ang kanyang nais. Mapatupad, pero hindi without reason. So sa case ni Ahab, upang tanggapin ni Ahab ang bunga ng kanyang kasamaan at pagsuway sa Diyos, ay ginamit niya ang espiritong ito o ang nag-iisang ito para i-deceive itong mga propeta, para bigyan sila o maglagay ng lying spirit itong isang ito sa mga propeta ni Ahab para umayon sa kagustuhan ni Ahab. Tandaan natin na talagang yun na ang desisyon ni Ahab. No, kasi kaya lang siguro para maging kumbaga may consensus o may patunay na ito ang gusto ng lahat, siguro ginagawa niya lang yung pinipilit niya. Hindi, kailangan may magsabi sa kanya ng mga propeta, pero yun nga ang binigay ng Diyos sa kanila, sa kanya. O sige, papayagan ko yung isang yan na magsabi ng kasinungalingan dahil yun ang gusto mo. So gusto ba ng Diyos yun? Hindi, dahil gusto ni Ahab. Since God is sovereign over all creation, He is not restricted in what or whom He can use to accomplish His holy purpose. All of creation is under His authority. And He chooses to use people and spirits, both good and evil. Kahit yung masama o yung mabuti, kaya niyang gamitin. Remember, si Satan ginamit yan kay Job para ipakita ang katapatan ni Job at para i-bless siya. So sabihin natin, parang ano ba naman, sadista ba naman ng Diyos? So malalaman natin. So both good and evil to bring His divine plans to pass and bring glory to Himself. Ayan. Now sasabihin natin, bakit ba ang Diyos na ito laging glory sa Kanya ang gusto niya? Bakit si Jesus, diba? Siya rin naman nagbibigay luwalhati sa kanyang ama.
Diba? So, sino ba tayo para magreklamo? Siya ang Diyos, creator of everything. Now, sabi sa Daniel 4, verse 35, He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, What have you done? In the case of Ahab, God chose to use a lying spirit to accomplish His perfect and righteous plan. Nasa Psalms 18:30. At saka naalala ko yung kay Jonah, di ba? Even yung whale o yung isda, ni malaking isda ay ginamit ng Diyos sa kanyang purpose, kanyang plano para si Jonah ay sumunod sa kanya. So even isda, even donkey, no, kaya niyang gamitin. So wala na tayong contest doon dahil siya nga ang makapangyarihan sa lahat. So in Psalms 18 verse 30, ganito sabi, This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. Yeah. So bilang Diyos, ang lahat ng kanyang ginawa ay tama at perfecto. No, now kung sabihin natin hindi totoo 'yan, hindi tayo na mas perfect. Maaring hindi ito tanggapin ng tao, ngunit iba naman ang kaisipan ng tao sa Diyos. Siyempre naman, we are sinful, ang Diyos is holy, was powerful, all-knowing, etc. Ang tao ay pinagbawalan ng Diyos na pumatay. Yan. Dahil una, hindi ito ang nagbigay ng buhay sa tao. Hindi ang tao ang nagbigay ng buhay sa tao at maging sa kanyang sariling buhay. Hindi siya nabuhay dahil naglagay siya ng buhay sa kanyang sarili. Di ba? Alam natin na ang Diyos lahat yan. At ang Diyos ang bumubuhay at nagbibigay buhay. Pero ang Diyos na may likha ng lahat, tagabigay buhay, kung siya ang papatay, karapatan niya ito. Now, halimbawa, mayroon kang ginawang isang bagay na sa'yo, talagang pinaganda mo ng gusto. Katulad ko, isa akong artist, pag nagpipinta ako, pwede kong pagandahin at ang dami nang humahanga, pero sinira ko ito. Meron bang masasabi ang mga tao, bakit mo sinira? Kasalanan yan. Mali ka sa pagsira ng iyong ginawa. Kung babalikan niyo po yung story ni Vincent van Gogh, ay marami siyang mga painting na nagawa na, pero pinatungan pa rin niya ng painting, no, para gamitin ulit yung canvas dahil at that time medyo mahal ang mga materials. Pero kung titingnan natin yung unang pinainting niya, okay na sa atin yun. $1,000,000 na natin maibebenta yon. Diba? Bakit pa natin papalitan? Pero para sa kanya, dahil siya ang may-ari noon, wala kayong pakialam, no? Babaguhin ko to. So ganun din ang Diyos, dahil siya ang buhay, nagbibigay buhay. Yung kanyang pagpatay sa mga tao ay hindi murder. Dahil kaya itong buhayin muli, no, kung nanaisin niya. Sinasabi ng Biblia na maging ang mga namatay na ay bibigyan ng buhay sa hinaharap. Ang mga nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan o bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ito ang kanilang matatanggap pagdating nila sa langit o sa presensya ng Diyos. At ang mga hindi naman kumikilala, bagamat mabubuhay pa rin, sa kabila ng kanilang kamatayang pisikal, ay bubuhayin pa rin, pero ito naman ay para sa walang hanggang kaparusahan. So, sa atin, kasalanan itong pumatay dahil hindi mo naman kayang buhayin yan. Kahit ngayon sarili mong buhay, bawiin mo, kasalanan sa Diyos yan. Pero sa isang creator, sa isang nagbibigay ng buhay,
Pagkat sa tingin natin mali, pero siya ang may karapatan, di ba? Kaya kung sasabihin ng pastor daw na ito na masama ang Diyos ng Old Testament, baka binibigyan ka na ng warning o tong pastor na to ng Diyos, nang binibigyan na siya ng warning ng Diyos na magsisi. At sa ngayon, awa pa siguro ang binibigay sa kanya ng Diyos, pero kung hindi pa rin siya magsisisi sa kanyang mga maling turo na ito, niloloko niya ang mga tao, tinuturuan na ng kamalian at nililigaw sa kanyang mga baluktot na pag-interpret o pagtuturo ng gamit ang Biblia, ay baka dumating panahon na hatol na ang ibigay sa kanya ng Diyos. Tulad ng ginawa niya kay Ahab. At sa nabanggit din sa Roma, basahin natin yung Romans 1, no? Ay makikita natin mamaya na sa verse na ito na yung pagbibigay ng pahintulot ng Diyos, bagamat masama ang iyong ginagawa, ay hatol dahil sa iyong katigasan ng ulo. So, basahin muna natin yung 1 King, chapter 22, verse 26 to 35. No, yun pala ang nakasulat na yung kaninang sinabi natin. Pero ang pagkamatay ni Ahab, yung 1 King pala ay doon nakasulat ang pagkamatay ni Ahab bilang hatol sa kanya ng Diyos. At sa Romans 1, sinasabing hinayaan ng Diyos ang mga ayaw sa kanya magpasakop. Ito ay bilang matinding kaparusahan sa kanila. So, basahin natin yung Romans 1 verse 24 at 25. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. So ito gave them up to the lust of their hearts. So God gave them up to the lust of their hearts. Binigay na, hinayaan na sila ng Diyos. So sige, hayaan ko na kayo kasi ang titigas ng ulo nyo. At iyan ang parusa ko sa inyo. Iyan ang hatol ko sa inyo. So, sa isang magulang, kaya mo patuloy na dinidisiplina ang iyong anak, binagbabawalan, kasi di ba mahal mo siya. Siyempre, meron ba namang kung ikaw ay isang magulang, mahal mo ang iyong anak, ayaw mong mapahamak, didisiplinahin mo. Pero once na ikaw ay pinabayaan na, matindi na yon. Bagkamat masakit sa magulang na pabayaan ng kanyang anak, pero kung ayaw sumunod, matigas ang ulo, sige. Diba? Katulad na lang sa prodigal son, no? Pinabayaan, matigas ang ulo, gusto mo yan ang gawin mo, o sige, hayaan kita. Pero andito ko, no, laging handa para sa iyong pagbabalik. So, sana nga kung may oras pa sa pagbabalik. Pero kung talagang matigas ang ulo, tulad ni Ahab, no, na hindi man lang nagsisi hanggang sa namatay at namatay na. So, binanggit din ng pastor daw na ito ang aklat ng Ezekiel 49. Tulad din sa unang verse sa 1 King na sinabi ng pastor daw na ito na naglagay ng kasinungalingan sa propeta, naglagay din ng kasinungalingan sa propeta Ezekiel na nag-trick naman na daw ang Diyos, no, yung trick, yung parang dinaya, no. So in Ezekiel 14 verse 9 to 11 natin, if a prophet is tricked into giving a prophecy, it is I, Yahweh, who trick the prophet. I will use my power against you and destroy you from among my people of Israel. So dito sinasabi na I, Yahweh, who trick that prophet. So parang ako bilang si Yahweh ang nandaya sa propetang iyan. Now in 1 King
mababasa natin na pinahintulutan ng Diyos ang dyablo o naglagay ng kasinungalingan sa mga propeta katulad ng binasa natin kanina upang ihain ang hatol kay Ahab. Now, sa Ezekiel naman, sa Book of Ezekiel, ay sinasabing kung ang isang propeta ay nalinlang sa kanyang pagbibigay propesiya, ang Diyos daw na si Yahweh ang luminlang sa kanya. So parang titingnan natin, talagang malilinlang ang Diyos na Yahweh, ang Yahweh na ito, no? So tama yata yung pastor daw na ito. Pero kung babasahin natin hanggang verse 11, ay makikita naman natin na ito ay para ang Israel ay magbalik sa kanya mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Read the whole chapter of Ezekiel, chapter 14. So sa chapter 10, sa verse 10 ang sabi, and they shall bear their punishment. The punishment of the prophet and the punishment of the inquirer shall be alike. In 11, that the house of Israel may no more go astray from me, nor defile themselves anymore with all their transgressions, but that they may be my people and I may be their God, declares the Lord of God, or the Lord God. Again, we need to remember that the Old Testament said also that God cannot lie. No, hindi nagsisinungaling talaga o hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Yan ay mabasa natin sa Numbers 23 verse 19. God is not a man that he should lie, nor as a son of man that he should repent. He has he said, and will he not do it? Kung sinabi ba niya pero hindi naman niya kayang gawin? Or has he spoke and he will not establish it? Sinabi niya pero hindi naman mangyayari. So, yan. God cannot lie. God cannot lie. O he shouldn't. That he should, hindi siya katulad ng tao na kayang magsinungaling. But ang Diyos hindi. Now, kung paglalabanin natin ang mga verses sa Old Testament, talagang malilito po tayo. Sinabi ba ng isang verse, halimbawa ng isang verse na sinungaling nga ang Diyos at sa isang talata naman ay katulad ng binasa natin sa Numbers na sinasabing hindi nagsisinungaling ang Diyos. So, ibig sabihin ba, naglalaban itong mga talata sa Old Testament. Kung hindi magiging maayos ang ating pagbasa o pag-unawa natin sa Bible, ay talaga pong maliligaw tayo. Jesus always cites the Old Testament, no, in his teaching, proving na hindi niya inalis o binabaliwala ang Old Testament. Now, kung ikaw na sinasabi mong Jesus ka lang at kukontrain mo ng sinasabi sa Old Testament ay hindi ka rin sumusunod sa Panginoong Yesus. Halimbawa, nang sabihin ni Jesus na sa Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Maging sa Luke, ganyan po sabi, Luke 4:4, and Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Ito ay direct quote from the Old Testament. Sa Old Testament po ito galing na sinabi ng Panginoong Yesus sa Deuteronomy 8 verse 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to eat or to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So makikita po natin, no? Maging si Lord, si Jesus, talagang hindi niya binabaliwala ang Old Testament, ginagamit niya sa kanyang mga pagtuturo. Marami pang mga verses na sinasabi si Jesus na direct quote from the Old Testament, even those prophecies na nagpapatunay na si Jesus ang darating na Mesiyas at tagapagligtas. Nasa Old Testament din po ito dahil hindi pa nga siya dumating sa New Testament, hindi pa siya wala pa incarnation.
So, the New Testament is the fulfillment of God's plan, and we can read that plan of redemption from the Old Testament. Ayan. So, fulfillment po yung New Testament. Kaya, kung babasahin po natin yung Book of Hebrew, ito yung nagbi-bridge sa dalawa. Napakahalaga pong basahin yung Book of Hebrew kasi dito natin makikita bakit merong atonement. Bakit kailangang may mamatay? Bakit kailangang mamatay ni Jesus? Ano ba talagang sinasabi nito? So, sa Old Testament, sa Book of Leviticus, at sa mga kung ano pa doon, mababasa natin, kaya pala kailangan mamatay ni Jesus at kailangan may magbuwis ng buhay. Doon natin maiintindihan. Ngayon, kung hindi natin binabasa at babaliwalain natin yung Old Testament, paano natin ito maiintindihan? Paano natin maiintindihan yung kakaligtasan natin? Puro love ba? Love lang ng love? Dahil love ka. Yun yung ituturo mo. Love lang. Pero ano yun? Mamamatay ang tao na hindi makakatulong sa kanyang love na yun. Kung hindi niya talaga naunawaan yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya paano mo siya mapaghihiwalay at sasabihin mong si Jesus ka lang o Jesus ka lang at lalapastanganin mo na ang Diyos ng Old Testament. Magkaiba ba ang sinasabing nag-iisang Diyos sa Old Testament sa sinasabing Ama ng Panginoong Yesus? So sinabi din kasi ng pastor na ito na iba raw yung Yahweh na sinasabi sa Old Testament at yung tinatawag ni Jesus na kanyang Ama sa New Testament. Sino ba ang Ama na tinutukoy ni Jesus na kanyang Ama? Sino ba yon? Una, sa verse na ginamit ng pastor daw na ito na si Yahweh sa Genesis, at alam naman natin na ang Diyos na ito, yung creator nga ng lahat ng bagay. Kung ito ang creator ng lahat ng bagay, na sinasabi ng pastor daw na ito na si Yahweh na magnanakaw, sinungaling at kung ano pa. Kung siya, dahil ginamit niya ang Genesis 3, ilang verse papunta sa taas, ilang chapters, 3 pa lang ito. So chapter 1, sinabi na ang Diyos na ito ang creator ng lahat ng bagay. May iba pa bang kapangyarihan o makapangyarihang Diyos na tinutukoy ang Panginoong Hesus na kanyang Ama? So kung may tinutukoy ang Panginoong Hesus na kanyang Ama, kinikilalang Ama, na higit pa sa at itong Diyos na sinasabing makapangyarihan sa lahat, lumikha ng lahat ng bagay, magkaiba ba ang tinutukoy nila? Nabasahin natin sa first in the Gospel of John chapter 1 verse 1, ganito yung sabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang verse na ito ay parallel sa Genesis 1. So in the beginning. Sa Genesis 1, ganito yung sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Balikan natin John 1:1. Sinabi na, so pagkatapos ng sinabing in the beginning was the Word, dito sa John 1:1, makikita natin na the Word was with God. Kasama ng Word na ito, yung Diyos sa New Testament, sa Genesis. Now, tapos sinabi sa pagdating sa verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Now, sino ba yung Word na ito? Makikita naman natin, the Word became flesh. At sino ba yung naging flesh? Ang Diyos na tinutukoy sa John 1:1 ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa Genesis 1. Now, ang Word naman na tinutukoy na kasama ng Diyos na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Maliban na baluktutin mo ito at ipilit na naman ang iyong kakaibang kahibangan upang masunod ang iyong sariling interpretasyon o sariling naisituro, hindi ito malinaw ang pagkakasulat dito.
Maliban na lang talaga na ayaw mo nga paniwalaan at meron kang gusto mong manloko. So if Jesus is with this God na mention sa Genesis 1 na creator ng lahat, sino ang amang tinutukoy ni Jesus nung kausap niya ang mga Pariseo at mga Hudyo no, sa New Testament? Sino kaya? This is the problem to these preachers, no? Na preacher kuno na kulang sa pag-aaral ng Biblia, na para lang makapanloko ng tao at makilala siya na mahusay na preacher, ay babaloktuting pilit ang salita ng Diyos. So sa panahon po ngayon, panahon kasi ngayon, pag magaling lang magsalita, magaling magpatawa, magaling mag-motivate, yan, maraming motivational speaker ngayon. At syempre, sikat, na kaya kahit na sino-sino pagka-sikat, kahit na kung ano lang sinabi, hinahangaan. No, sikat, magaling mag-preach, kahit mali ay pinapalakpakan, pinakikinggan, at hinahangaan. Hindi na mahalaga kung tama o mali ba ang sinasabi, basta napasaya siya, nakiliti siya sa kanyang nakiliti ang kanyang tenga sa narinig niya sa preacher na ito, at dahil itong gusto niyang marinig, ayaw niya ng ibang turo, basta masaya siya sa turo nito, wala akong pakialam kahit mali pa yan, naging masaya naman ako Kaya sa panahon po ngayon, ang usong-uso na preaching ay yung God loves you o God loves you. At offensive ang pag-preach about sin and sinfulness ng tao. At yung hell, no? Ayaw ng mga tao marinig yan. Pero subukan po nating sabihin sa isang mamamatay tao, yung killer o yung rapist o isang corrupt na politiko na mahal ka ng Diyos without mentioning repentance dahil sa pagkakasalang ginagawa niya. No, sabihin natin sa kanila, punta tayo dun sa mga masasamang tao, sabihin natin mahal kayo ng Diyos, pero hindi natin sinasabi magsisi na kayo, mali yung mga ginagawa nyo. Ano kaya sasabihin ng mga taong ito? Malamang magpapasalamat pa sila sa atin. Mahal pala ako ng Diyos kahit masama ang ginagawa ko. Tuloy ang ligaya, tuloy ang mga paggawa ng masama. Now, going back to John 10:10, na sinabi pa rin ng pastor na ito na si Yahweh daw ay thief o magnanakaw, dahil sino ba ang laging nagkikil o pumapatay? Parang magnanakaw tapos nagkikil daw. Ewan. Alam natin na maraming talagang pinatay ang Diyos. Totoo naman, no? Maraming pinatay ang Diyos sa Old Testament. Sa panahon lang ni Noe ay namatay lahat ng tao. Noong panahon na yon, maliban sa 8 tao, yung pamilya ni Noe. No, talagang marami siyang pinapatay. So, kung itong Diyos na ito na pumatay sa maraming tao, ang tinutukoy niyang Yahweh sa Old Testament, sa makatuwid ito ang Diyos na ipinakikilala ng Old Testament na creator din. Kasi isang aklat yan no? Creator of all things, ng lahat ng bagay, na kasama ni Jesus sa langit before the creation. Diba? Parang kailangan i-connect mo lang makita mo yung connection Hindi mo pwede mapaghiwalay. Kinikilala ni Jesus na Ama ay yung creator ng lahat ng bagay. Wala nang iba. So, kung ito rin ang pinakikilala mo, sinasabi mo pumatay ng maraming tao, diba? Iyon ang Ama ng Panginoong Hesus ang sinasabi niya. Sinabi pa ng pastor na ito raw, na dahil sinabi raw ng iba na ang tinutukoy na thief o magnanakaw sa John 10:10 ay si Satanas, kaya kung si Yahweh raw ang thief na ito, di si Satanas daw si Yahweh. So, ganun siya katindi. Dahil sabi ng iba, hindi, ang thief na iyan si Satanas. Pero dahil sinasabi niya
na ang tip daw na ito si Yahweh. So, ibig sabihin daw niya, ayon sa kanya, bagamat hindi niya ito sinabi, pero kung papakinggan natin ang kanyang logic of argument, ay ganun nga. Sinasabi niya na si Yahweh ay si Satanas. Kaya siguro ang hina ring sumagot ng tao dahil sa yung mga tao dahil sa mga hindi ito matanggap, no? Dahil tinatanong niya yung mga tao na, di ba? Make sense? O naintindihan nyo? Pero ang sagot ng tao parang mahina. Kasi hindi rin siguro nila matanggap. So imagine calling God Satan. Ano ang sinasabi ni Jesus o ang sinabi ni Jesus patungkol sa mga taong nagsasabing ang Diyos ay sa diablo o mga bagay patungkol sa Diyos ay sa diablo? So sa Matthew 12 verse 27, ganito po yung sabi. And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be your judge. But if you cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Dito, pinaparatangan nila na ang pagpapalayas ng demonyo ni Jesus ay sa kapangyarihan ni Satanas o ni Beelzebub. Now, this Jesus na sinasabi niyan, puro love lang daw. Basahin natin ang mga kasunod na verse sa Tagalog para mas madama natin yung bigat ng kanyang pananalita, yung pananalita ng Panginoong Hesus. So sa Matthew 12, verse 34 and 37, ganito yung sabi. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay, kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siya ring sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Si Jesus po ang nagsasalita rito. Now sa 36, tandaan ninyo, sabi niya, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang kanyang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka, o paparusahan batay sa iyong mga salita. By the way, kung itatanggi ng mga pastor na ito yung kanyang mga sinabi na binabanggit ko rito, dahil mga deleted na nga po yung mga video niya, ay meron po akong kopya. Kaya ito po ay nireview ko, pinanood kong isa-isa yung kanyang sinabi, at ito po yung ating tinitignan kung tama nga ba yung sinabi niya. Now, ginamit niya ang verse na John 8:36 to 38. Binanggit niya naman niya ito, no? So in verse 36, so if the Son sets you free, you are truly free. Yes, I realize that you are descendants of Abraham, and yet some of you are trying to kill me because there's no room in your heart for my message. I am telling you what I saw when I was with my father. Yan. Nasa chapter 8 po yan ng John. Sinabi pa niya na magkaibang araw ang father o yung ama ni Jesus sa father nila, yung mga Hudyo, yung mga nagsasabing, hindi, kami, descendants kami ni Abraham. No? Referring to the Jews and Pharisees na kausap ni Jesus nung panahon na iyon dito sa John, no? Binasa natin. Nagpatuloy siya sa verse 39 hanggang 41. Sabi niya, our father is Abraham. They declared. So sinabi ng mga Hudyo, hindi, ang tatay namin si Abraham. Now sabi ni Jesus, no. Jesus replied, for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Sabi niya, instead you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such thing. No one you are imitating
No, you are imitating your real father. So they replied, we aren't illegitimate children. God Himself is our true Father. Nagpatuloy siya sa verse 42 hanggang 43 after saying na sinabi rin niya kasi tungkol sa Father's Day. No? Sabi ng pastor na ito daw, dapat daw sigurado tayo na ang Father natin ay ang Father ni Jesus na mapagmahal. Yan, sabi niya. So dahil siguro a day before Father's Day, kaya ito ay naging message din niya. Now, in verse 42, Jesus told them, if God were your Father, you would love me, because I have come to you from God. And I'm not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't even hear me. No? So, sabi ng pastor daw na ito na kung yung Diyos nyo at tatay nyo ay ang Diyos ko at tatay ko rin, dapat mahal nyo ko. No? Bakit pinapapatay nyo ako? Nagpatuloy siya sa talata 43. This is 42. Because I have come to you from God, I am not here on my own, but He sent me. 43. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't even hear me. No? Sabi ng Panginoong Yesus. Now, sabi niya sa kanyang slide, kasi may pinapakita siyang slide sa video, PowerPoint siguro, kung ang ama ko ang inyong ama, di sana mapagmahal din kayo. Sinasabi raw ng Panginoong Yesus yun sa mga tao, kung tatay nyo yung tatay ko rin, sana mapagmahal din kayo. At nagpatuloy ang pastor daw na ito. Verse 44. For you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. So, tapos nagtanong siya itong pastor na ito. Sino ang father, the devil na tinutukoy ni Jesus? No? Dun sa talata, sino daw yung father, the devil na tinutukoy ni Jesus doon? At bagamat sinabi niya na huwag niya namang i-post sa FB, no? Kasi baka mabash daw or ano. Pero ang pinapatok, ang nais niyang sabihin, Yahweh is the devil. No? At yun ang nakalagay actually sa slide niya. Sinabi pa niya na matalino na lang maging matalino na lang dapat, no? At nagtawanan yung mga tao. Imagine, Yahweh is the devil, tapos tatawanan kayo. Nakakalungkot. Inulit niya na ang part ng verse 44, your father the devil and you love to do the devil things he does. Sinabi pa niya na pumatay, magnakaw, di ba? So parang sinasabi ng father na ito ng Old Testament, ang ginagawa, pumatay, magnakaw. At patuloy siya sa pagbasa, he was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Yeah. Then nagtanong siya, sino yung mahilig magsinungaling sa Old Testament? Tinanong niya yung mga tao. Sino daw mahilig magsinungaling sa Old Testament? Now, kung babasahin natin sa aklat ng Genesis chapter 2, ito ang sinasabing utos ng Diyos kina Adan at Eva. So makikita natin kung bakit niya nasabing
mahilig daw magsinungaling ang Diyos na ito sa Old Testament. No? Tinatawag niyang Yahweh, pinangalanan pa niya. Now sa verse 15 ng chapter 2 ng Genesis, sabi, "The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, 'You may freely eat the fruit of every tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." Yeah. Pero ano ang sinasabi ng ahas kay Eva? Tingnan natin, no? So tandaan natin yung sinabi ng Diyos kay Eva at basahin naman natin ano yung sinabi ng ahas kay Eva. Sa chapter 3 verse 3, "The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, 'Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?'" Pansinin natin ang word na any. No, sinabi pa ng Diyos na you must not eat eat the fruit from any of the trees in the garden. Sinabi ba ng Diyos yan? Although sinabi ng Diyos na you may freely eat the fruit of every tree in the garden, at maaaring pwede na nating sabihin any, no? Pero kung doon matatapos yung pagsasalita, talagang maliligaw po tayo. At malalaman natin na binago na ng ahas na ito ni Satan ang nais sabihin ng Diyos. Kasi sinundan ito ng Diyos sa Genesis 2, except, verse 17, "Except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die." So hindi natatapos na pwede mong kainin lahat ng kahit na ng puno dyan. Makita mo, kung hindi mo basahin yung verse 17, "Except the tree of knowledge of good and evil," talagang kakainin mo pa rin itong pinagbabawal na ito. Kasi sabi nga ni Satan o nung ahas, kahit anong bunga ng puno pwede mong kainin. So ang deception, kung hindi mo kukumpletuhin ang iniutos ng Diyos, kakainin mo kahit anong bunga ng puno sa garden kasama ang pinagbabawal na kainin. Mabuti lang at kinumpleto din ni Eva ito. Sabi niya, "Of course, we may eat fruit from the trees of the garden." The woman replied, so si Eve, "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, 'You must not eat it or even touch it.'" Dagdagan na naman, "If you do, you will die." Yan. Pero may konting dagdag na hindi naman sinabi ng Diyos originally, pero sabi niya, "or even touch it." Pero bagamat wala ito sa original na sinabi ng Diyos, ay natural lamang na siyempre pag kinakain mo yung prutas, hawakan mo. So sige, okay tayo doon. Then sinabi ng ahas sa verse 4 ng chapter 3, "No, you won't die." The serpent replied to the woman. Dito kinontra ng ahas ang sinabi ng Diyos na if you eat its fruit, you are sure to die. Pero sabi ng Satan, hindi ka naman mamamatay. Diba? You won't die. So sino ngayon ang nagsisinungaling? At sinabi pa ng ahas na God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Now, bagamat may katotohanan ng sinabi ng ahas na pag kumain sila ng bunga ay magiging tulad sila ng Diyos na alam ang mabuti at masama, ay makikita natin na dito ang panlilinlang ng ahas o ni Satan. Bakit natukso si Eva na kainin ang bunga? Bukod sa kaakit-akit ito at mukhang masarap, dahil din sa sinabi ng ahas na meron siya kasing pagnanais din na maging Diyos, na parang Diyos, at magkaroon ng karunungan, yung malaman ng mabuti at masama.
So ito yung nagbunsod din kay Eva na mukhang masarap, kaakit-akit, pero ito ang mas gusto ko. No? Kasi meron akong makikitang knowledge. Kasi kung masarap lang at kaakit-akit, ang dami namang mga puno ron. No, kung ilang ang dahilan. Pero because may dagdag na karunungan na sinabi ni Satan na ginawang pangsilo ni Satan kay Eva at magiging parang Diyos pa. Talagang kinain na ni Eva. Then the Lord God said, look, the human beings have become like us, knowing both good and evil. Now, becoming like us is not becoming like God na siyempre hindi naman pwedeng maraming Diyos, no? Na tulad ng sinasabi ng ibang religion. Pero malinaw dito na alam ang mabuti at masama. So, ang Diyos, alam niya ang mabuti at masama. He loves good. No? Gusto niya yung kabutihan because God is good. At he hates evil. Although evil, ay minsan hinahayaan niya para sa mga plano niya na ikabubuti. No? Imagine sa mundo lang na ito, no? Ang maraming evil, bakit hinahayaan ng Diyos? No? Kasi may purpose nga siya. Pero hindi na hinahayaan pa ng Diyos na sila ay makakain pa mula sa puno ng buhay. So, let us read again Genesis 2. The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. So, sinabi ng Diyos na you may freely eat the fruit of every tree in the garden, bawat bunga ng puno sa garden na ito, pero may isang hindi ka pwedeng kainin, no, except the tree of the knowledge of good and evil. Pero nagsinungaling nga ba ang Diyos dahil nung kinain nila Adan at Eva ang ipinagbabawal na bunga ng puno na ito ay hindi sila namatay. So ito yung sinasabi ng pastor yung pastor daw na ito na nagtuturo. O kita nyo na, sinungaling talaga ang Diyos na ito, no, na si Yahweh. Kasi sinabi niya na mamamatay kayo pag kinain niyo ang bunga na ito. Bakit hindi sila namatay? So, at kung sa susunod pong video, makikita natin yung mga sinabi naman niya about yun sa kay Eva na pagkain nila ng bunga at kay Adan, hindi raw talaga pagkain ng Eva, Eva, pagkain yun ng prutas o ng bunga, kung hindi pagsisex daw ito nila Eva at Adan. So, dito makikita sa susunod po sa chapter 2 ay yun naman po ang tatalakayin natin. So, sinabi ng Diyos sa Genesis 3 na what if they reach out, take fruit from the tree of life and eat it, then they will live forever. No. They will live forever, mabubuhay sila magpakailanman. So dahil sinabi ng Diyos na maaaring kainin nila ang anumang bunga ng punong kahoy sardin, maliban sa isa, ang puno ng buhay ay kasama sa mga maaari nilang kainin. So in the Garden of Eden, andyan yung lahat ng puno, pero mayroong puno din doon ng buhay na pag kinain mo, you will live forever. At meron ding isa na puno ng knowledge of truth na pag kinain mo ay magkakaroon ka naman ng pagkakasala. No? Na ito nga yung pinagbabawal ng Diyos. So kung nakain nila ang prutas na ito, ang bunga na ito, at bilang masuway na sa Diyos sa kanilang pagsuway at nakain nila yung puno ng buhay, mamumuhay sila ng pawalang hanggan sa kasalanan. So ito ang hindi hinayaan ng Diyos. Dito makikita natin na nais ng Diyos talaga na mabuhay ng walang hanggan sina Adan at Eva, dahil naglagay nga siya ng tree of life na pwedeng kainin nila.
Pero dahil sa kanilang pagsuway ay hindi na sila hinayaan pa ng Diyos na mabuhay ng magpawalang hanggan. So pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden, bagamat tumanda na si Eva at si Adan at nagkaroon ng mga anak upang masunod pa rin ang utos ng Diyos na siyempre magpakarami sila, punuin niyo ang mundo, ay nagkaroon na ng hangganan ang buhay ng tao. So, namatay ba sila, Adan at Eva? Na sinasabi ng pastor na ito na hindi naman daw namatay. So, sana buhay pa ngayon sa Adan at Eva. No? Kaya, nagsisinungaling nga ba ang Diyos? Hindi dahil sa dahil namatay din sila, at kung hindi sila sumuway sa utos ng Diyos, maaaring mabuhay sila ng mapagwalang hanggan. So, the original plan of God for them is to live forever. No, kaya lang dahil sa pagsuway at hindi nga hahayaan ng Diyos na isang makasalanan o masuwayin na mamuhay ng walang hanggan. Kaya nga even Satan mayroong hangganan. No? Ay ito ay hindi na hinayaan ng Diyos na kainin pa yung puno ng buhay. Kaya namatay din eventually itong si Adan at Eva. So namatay din. So nagsisinungaling ba ang Diyos o nagsisinungaling yung pastor na ito? So the Lord God, verse 23, so the Lord God banished them from the Garden of Eden, and He sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. So, sino ngayon ang sinungaling? Ang unang nagsinungaling sa Old Testament ay ang ahas na tumukso kay Adan o kay Eva sa pamamagitan ng pagbubuloktot ng salita ng Diyos. So, siya yung unang nagsinungaling. At ang pastor na ito na bumaloktot sa Bible. No? So, hindi man siya unang nagsinungaling, minana niya yung pagsisinungaling ng ahas na ito. Itong pastor na nagtuturo na ito na sinasabing si Yahweh raw sinungaling. Nagpatuloy yung pastor daw na ito at nakasulat sa kanyang slide, sino ang kanilang ama? Yung tinutukoy niya yung ama ng mga Hudyo. Sinabi si Yahweh. Sino ang ama ni Jesus? Mosai o yung Elyon. So dito dinidifferentiate niya yung sinasabing ama ng mga Hudyo sa sinasabing ama ni Jesus. Pagmat sinabi rin ng Panginoong Jesus na yung ama ng mga Hudyo ay ang ama nyo ay Diablo o si Satanas dahil sa kanilang hindi pagsunod din sa Diyos. Kasi even though sinasabi ng Panginoong Hesus sa Old Testament, sa mga turo ng Old Testament, hindi rin naman nila sinusunod ang Diyos ng Old Testament. Kung babasahin natin ng history ng Israel, ay napakarami nilang pagsuway sa Diyos na ito. No? Kaya yung mga pagsamba rin nila sa mga Diyos-Diyosan, kung ano pa. So, konklusyon ng pastor daw na ito, dapat pala maka-Jesus ako at hindi maka-Old Testament. Hindi ako maka-Yahweh. No? Yan. So, parang sinasabi niya, Jesus na lang tayo, huwag na tayo mag-Old Testament. Parang may mga pastor kasi ganyan na nagtuturo. New Testament na lang tayo. Wala na tayong Old Testament kasi nakalipas na yan. Now, sino ang Yahweh na tinutukoy niya na sinungaling at magnanakaw daw? Una, sino ba ang sinasabing Diyos sa Old Testament? Tingnan natin yan. Na sinasabi niya hindi dapat daw na maka-Old Testament tayo. Dahil iba raw yung masama, magnanakaw, sinungaling yung Old Testament God, kaya dapat hindi tayo maka-Old Testament, no? Mga Diyos na maka-Old Testament. Bagamat ilan lang ito sa sinasabi ng Old Testament patungkol sa Diyos na ito, ay marami pa tayong mababasa sa Old Testament. So sa Old Testament, ang Diyos na ito ay tinatawag na sa Genesis 1:1, in the beginning, God, itong sinasabi niyang Diyos na ito, God, Yahweh,
created the heavens and the earth. Sinasabi kong si Yahweh ang tinutukoy niya sa na Diyos na ito dahil ito ay kaduktong lang ng Genesis na ginamit niya para sabihin sinungaling ang Diyos na ito. No? Galing sa Genesis 1. Kasunod lang Genesis 2 and 3 na ginamit niya para sabihin sinungaling ang Diyos na ito. So, ang Diyos na ito pala ang creator ng lahat. So, Psalms 18:30, this God, His ways is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who taken refuge in Him. So, ang Diyos pala ng Old Testament true. No? Truth siya. Perfect. Now sa Jeremiah 10:10, but the Lord is a true God. He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure His indignation. Yeah. So makikita natin dito ang Diyos na sinasabi niyang si Yahweh ng Old Testament, true God, everlasting King, at ang kanyang galit nagpapauga sa mundo at ang mga bansa ay hindi ito matagalan. No? So sa Isaiah 44 verse 6, thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, beside me there is no God. So sabi ng Old Testament ng Diyos na ito na sinungaling daw at magnanakaw King of Israel and His Redeemer. Sino ba yung Redeemer? Wala ba kundi si Christ, the first and the last. At sabi niya, beside me there is no God. No? Sa tabi niya o maliban sa kanya wala nang ibang Diyos. Kung sasabihin mo na dapat pala maka-Jesus ako at hindi maka-Old Testament Old Testament God na si Yahweh, na sabi niya si Jesus lang dapat, wag na sa Old Testament, na at hindi maka-Yahweh ng Old Testament. Una, kung hindi maka-Diyos ng Old Testament, ay sana hindi ka kumikilala sa lumikha sa iyo. No, kung itinatanggi mo na hindi ka dapat maka-Old Testament dahil yung Diyos na yun na sinasabi mong sinungaling at magnanakaw, unang-una, dapat hindi ka kumilala, hindi ka rin kumikilala sa lumikha sa iyo dahil that God ng Old Testament is the one who created everything. Hindi ka rin nagmula sa mga likha ng Diyos na ito sa Old Testament. Diba? Hindi ka kasama. Singaw ka siguro. Even singaw, ang Diyos ang gumawa. Sinabi rin ng pastor daw na ito, lagi kong sinasabing pastor daw na ito. Pastor daw kasi hindi ako naniniwala ng pastor ito. Dahil puro kasinungalingan sinasabi, sapagkat marami siyang inililigaw na kanyang tupa. No? Kung siya man ay pastor ng kanilang church, naliligaw niya kanyang mga tupa. No? Sinabi niya na ang Diyos daw o si Yahweh ng Old Testament ay thief, magnanakaw. Paano magiging magnanakaw ang lumikha ng lahat ng bagay kung kanya ang lahat ng bagay? So isipin natin, paano mo nanakawin niya sa'yo naman? Di ba? He is the creator of everything. No? Yung nakikita at hindi nakikita, sasabihin mo, magnanakaw tong Diyos na to. Di ba? Parang walang sense. Di ba? Nasa iyo ang lahat, magnanakaw ka pa ba? Ikaw ang gumawa ng lahat, magnanakaw ka pa ba? No, kaya mong gumawa, actually, even in the last days, babaguhin yung mundo, may mga bagong ilalagay siya. Kaya pa rin niya yun. Paano pa siya magnanakaw? Paano siya magiging magnanakaw? Sinabi pa ng pastor daw na ito, Bible din daw ang ginagamit niya para libakin ang Bible. So Bible against the Bible. Napakagaling naman ng taong ito. No? Hindi ko alam kung ano nakain ng taong ito. No? Nasobrahan yata sa pag-inom ng kape.
Now, dagdag pa niya na si Yahweh daw ay murderer at nagtuturo o nag-uutos pang pumatay. Cited ang mga verses sa 1 Samuel 15:3 at 1 King 2:24. No, basahin niyo lang po yung nakasulat naman na ang kanyang version na paborito na ginagamit ay yung version na NOG. No? Hindi ko rin alam kung bakit ito ang paborito yung version dahil siguro ito ang pabor sa mga gusto niya. Pero even that, hindi naman natin nakikita na talagang nagpapabor sa kanya maging ang NOG version ng Bible. Hindi ko na gaanong ipapaliwanag ang dalawang verse na ito sapagkat naipaliwanag ko na naman. No? So balikan natin ng konti. So pumatay ng maraming tao si Yahweh sa Old Testament. Ibig sabihin ba na murderer ang Diyos na ito ng Old Testament? So bilang Diyos, lahat ng kanyang ginawa ay tama at perpekto. Maaring hindi ito tanggapin ng tao, ngunit iba kasi ang kaisipan ng tao sa Diyos, no? Ang tao ay pinagbabawalan ng Diyos na pamatay dahil una, hindi ito ang nagbigay buhay sa kanya, no, maging sa kanyang sarili. Hindi ito ang tagapagbigay buhay sa tao at maging sa kanyang sarili niyang buhay dahil hindi niya rin ito pag-aari. So, bawal talagang pumatay ang tao sa kapwa-tao maging sa kanyang sarili. Pero ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, tagabigay ng buhay, kung siya ay papatay, karapatan niya ito at hindi ito matatawag na murder. No? Dahil kaya niya itong buhayin muli kung nanaisin niya. Ang tao kasi hindi kayang bumuhay ng kapwa-tao, maging ang kanyang sarili hindi niya kayang buhayin, pero ang Diyos kaya niya muling bumuhay. Sinabi ng Biblia na maging ang mga namatay na ay bibigyan niya ng buhay sa hinaharap. Ang mga mananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung mga sumampalataya sa kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay buhay na walang hanggan ang kanilang tatanggapin at mga hindi naman kumilala sa kanya, bagamat bubuhayin din, sila naman ay tatanggap ng buhay, yung walang hanggang kaparusahan. So dagdag pa niya, si Jesus hinarap yung mga adulterous woman, o nung hinarap ni Jesus yung adulterous woman, sinabi ba niya na go attack and stone her? Kasi sinabi niya yung sinite niya kaninang verse dito na sa 1 Samuel, ganito yung sabi, 1 Samuel 15:3, na go and attack Amalek, no? So sabi niya, ito yung Diyos ng si Yahweh, Diyos ng Old Testament. Pero ang Panginoong Hesus, nung hinarap yung adulterous woman, sinabi ba niya go? No, sinabi ba siya mga tao, go attack her and stone her? Hindi naman, di ba? Tingnan natin kung sino nga ba ang kanyang tingnan natin kung sino ang kanyang tingnan natin ikumpara natin yung Diyos na sinasabi niyang si Yahweh sa Old Testament escape sa Panginoong Yesus. Kumpara natin dalawa. Sa Matthew 10:28, sabi ng Panginoong Yesus, don't be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who can destroy both body and soul in hell. Ang Panginoong Hesus po ang sasabi nito at sinasabi niya na kaya kong pumatay ng katawan at maging inyong kaluluwa, hindi lamang inyong katawan, pati kaluluwa niyo papatayin ko in hell, sa impyerno. Ano pang sabi ng Panginoong Hesus, no? Sa Matthew 18:6, and whoever receives one such child in my name receives me. But whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he may be drowned in the depths of the sea. Yan. Yun ang
Ito yung mga verses sa Bible na sinabi ng Panginoong Jesus na hindi iniiwasan nila sapagkat ang gusto nila love. Si Jesus ay mapagmahal, pero makikita natin, no? Not mentioning yung mga verses sa Bible, mga gagawin ng Panginoong Jesus na judgment sa Book of Revelation, napakarami, no, na kanyang dahil siya ang magiging judge noon sa lahat, no, even Satan. Sabi dito sa Revelations 19:11, and I saw heaven opened, and behold a white horse, and he who sat on its he sat on it is called faithful and true, and in righteousness he judges and wages war. Yan, wages war, no, makikipaglaban. No, kanina sabi natin, sabi na ang Diyos daw ng Old Testament na si Yahweh, bakit daw nakikipaglaban, no? Maging sa part 2 ay matatalakay pa natin yan. Kasi sinabi pa niya ng pastor daw na ito na maging si Yahweh daw inatatalo din, no? Sinabi pa niya yon. Grabe pala ang Jesus na ito kung titingnan natin, no? Ang totoo, hindi natin talaga maiaalis ang Old Testament o yung Diyos ng Old Testament sa Panginoong Jesus. Dahil ang totoo, ang Diyos ng Old Testament at si Jesus ay sinabi niyang sila iisa. That is in John 10:30. No, iisa sila. No, pero hindi ko po ipinakikita ang comparison ito between Yahweh and Jesus kung sino ang mas murderous sa kanila. Ipinakikita ko lang ito para maging balanse ang ating pagbabasa ng Bible, na hindi lamang pipiliin natin yung mga gusto natin dahil ito yung pabor sa akin, pero iiwasan natin yung mga bagay na parang hindi natin gusto. Kasi sinabi rin naman sa Bible na ang Diyos ng Old Testament ay mabuti, maawain, di ba? At ang Panginoong Hesus mabuti rin, maawain. So tingnan din natin yung, kung tinitingnan natin yung magagandang side sa atin, parang tingin natin magaganda, tingnan din natin yung mga hindi maganda sa tingin natin. Pero lahat yan ay may dahilan. Lahat yan ay may dahilan sa Diyos. Maganda man sa paningin natin o pangit, may reason. Yan po yung sovereignty of God. May mga preacher na pinapakita lang nila yung one side of truth, no? Ito yung mensahe, pero ang pinakikita lang nila yung maganda. Hindi nila pinakikita yung kabuuan, no? Para magbukang tama sila, no? Para madaling madaya katulad ni Satan. Pinakita lang yung binaluktot yung mensahe ng Diyos para ma-entice o yung mahalina yung si Eva. At ganoon din ang ginagawa ng ibang tao. Pag nagtuturo ng Bible, itong side lang na ito, magaganda itong ituro kasi ang mga tao lalapit, dadami. Diba? Makikinig sa atin at lalaki ang ating koleksyon. Diba? So kasi sikat pa ako, magiging akong celebrity pastor. Pero yung mga tao, yung mga pastor na nagtuturo ng tama, bay ko konti. Ayaw kasi ng tao marinig na tayo ay makasalanan, kailangan natin magsisi, dapat ganito, dapat ganyan, no? Na wala tayong magagawa para sa ating kaligtasan. Hindi yun ang gustong mensahe ng mga tao. Ang gustong mensahe ng mga tao kung ano yung kikliti sa kanilang mga tenga at magpapataba sa kanilang mga puso. Para bang yung sa isang kontrata, yung maliliit na sulat na parang kala mo mga dumi lang. Pero once na pumirma ka, may mga ano pala yon, may mga ibig sabihin pala yon at mahalaga, at makikita mo nila yung sarili mo na hostage ka na o nakatali ka na sa kanila. So mag-iingat po tayo. Kaya mahalaga na magsuri, huwag basta-basta makinig at tanggap agad. Tandaan natin na kaluluwa po natin ang nakasalalay dito. So sinabi pa ng pastor daw na ito na si Yahweh daw ay cheater, no, citing Jeremiah 4 verse 10. Sinabi nga niya, not omnipresent, not omniscient, not omnipotent.
He even cited the teaching of Paul about God loving Jacob than Esau na quoted from Malachi, sa Old Testament, Malachi 3. Pero ito ay quoted din sa Romans 9 verse 13. So, even the Apostle Paul ay kinokontra na rin ng pastor daw na ito. Mukhang namimili siya ng mga talata para sa tingin niya ay negative, para kalabanin yung God ng Old Testament, at iniiwan niya yung mga positive upang balansehin ang turo, no? Hindi mo mabalanse isang turo kung di mo titingnan pareho. Kung merong isang kakausapin kang dalawang tao na nag-aaway, kailangan kausapin mo sila pareho, hindi papanig ka lang din sa gusto mong panigan. I wonder, baka isang page lang ang kapal ng Bible ng taong ito, no? Kasi kung yung 4 Gospels, no, sa New Testament, kung saan nakasulat ang lahat ng sinabi ni Jesus, ay marami siyang maaring hindi rin tanggapin sa mga aklat na ito, sa Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John. So ang totoo, Jesus talked about hell more than he talks about heaven. He describes it more vividly. There's no denying that Jesus knew, believed, and warned against the absolute reality of hell. Jesus doesn't only reference hell, he describes it in great detail. He says it is a place of eternal torments, Luke 16:23, of unquenchable fire, Mark 9:43, where the worm does not die, Mark 9:48, where the people will gnash their teeth in anguish and regret, Matthew 13:42, and from which there is no return, even to warn loved ones, so Luke 16:19-31. He calls hell a place of outer darkness, sa Matthew 28 o 25:30, comparing it to Gehenna, Matthew 10:28, which was a trash dump outside the walls of Jerusalem in Gehenna, where rubbish was burned and maggots abounded. Jesus talked about hell more than he talks about heaven. No, higit ang kanyang pagsasalita tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Pero ang mga preacher ngayon po, langit. Yung mga punta ka sa langit, pupunta kayong lahat sa langit, pero kahit hindi kayo magsisi, kahit hindi kayo magbago, kahit nandiyan ang inyong ginagawang masama, sige, sa langit pa rin kayo mapupunta. Hindi. Ang Panginoong Hesus, more than heaven, He talks about hell, no? And describes it more vividly. No, there's no denying that Jesus knew, believed, and warned about the absolute reality of hell. Tapos ang mga ito, mga nagtuturo sa ngayon, at tulad ng pastor na ito, love lang daw. Yan ang malaking dahilan ng mga taong pupunta sa kapahamakan, sapagkat ang tinuturo nilang love ay yung love na alam ng tao, na kanilang tinatanggap, na kanilang tanggap, at hindi yung love ng Diyos na banal, tapat, totoo, makatarungan, at hindi natutuwa sa masama. So sa part 2 po ay tatalakayin pa natin at titingnan kung tama nga ba ang sinasabi pa ng pastor daw na ito, pati yung kanyang tahasang paglapastangan at pagbastos sa Bible at sa Diyos ng Old Testament. Pabagan po natin yan, at kung kayo ay kasama ng church na pinapastoran ng pastor na ito, ay mag-isip-isip na kayo habang biyaya pa ng Diyos ang binibigay niya, dahil darating ang panahon na hindi na biyaya ang kanyang ibibigay kundi paghatol na. Kaya po mag-isip-isip na po tayo, at tatalakayin din po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Yahweh at kung saan ito nanggaling. So sa muli po, patuloy po nating mahalin ang tamang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, at umibos po tayo sa mga mapanlinlang na turo, at huwag pong tatamad-tamad, no, sa pag-aaral. Ang mga tamad-tabot sa pag-aaral ng Biblia madalas napapahamak po. Salamat po, at sa muli po sa part 2.